Sa kasalukuyan na yon ay nag-hijack uli ang tatlo ng panibagong sasakyan ngunit kalaunan ay nag-overheat ang makina ng kotse, pero naisipan ni Sarah na pumunta ng convenience store upang bumili ng mga makakain nila. Habang si John ay sinabihan ng Terminator na dapat ay matutunan rin niyang ngumiti minsan at sinubukan niya ito ng T-800. Ilang saglit nang naayos na ng cyborg ang kotse ay natanong ni Sarah sa kanya kung sino ang nakaimbento ng Skynet AI sa future. Pinaliwanag ng Terminator na mula sa mga data ng system niya ay napag-alaman niyang ang nakalikha ng Skynet ay ang Director of Special Projects ng Cyberdyne na si Dr. Dyson. Sa taon ring yun maiimbento ni Dyson ang isang napaka-high-tech na microcomputer chip at paglipas ng 3 taon ang Cyberdyne Systems ay magiging pinakamalaking supplier ng computer ng militar. Dahil rito ang mga jet fighter ay kinokontrol na ng mga computer ng Cyberdyne at hindi ng mga sundalo, hanggang sa naimbento na ang Skynet AI subalit nang naging online ito noong August 1997 ay biglang nalaman ng Skynet ang mga kaguluhan sa buong mundo. Ngunit bago ma-shutdown ng mga tao ang AI ay mabilis na nilaunch nito ang mga nuclear missile ng Amerika upang pasabugan ang Russia, dahil rito ay pinasabugan rin ng Russia ang Amerika ng mga nuclear missile nila. Si Sarah naman ay inalam sa T-800 ang mga detalye tungkol kay Dr. Dyson at ang address nito. Maya-maya ay pumunta ang tatlo sa isang disyerto upang makaharap ni Sarah ang kaibigan niyang si Enrique dahil doon pinatago ng babae ang napakaraming mga sandata niya bilang paghahanda kung sakaling mangyari ang gera nila laban sa mga machine. Matapos kumuha ni Sarah ng mga iba't ibang uri ng mga baril sa stockroom ay kinarga nila ang mga ito sa kotseng binigay sa kanila ni Enrique. Kalaunan ay naukit ni Sarah sa table ang mga katagang no fate at ilang saglit ay mag-isa siyang umalis sa lugar nang hindi nagpapaalam sa T-800 at kay John. Nang nakita ni John sa table ang naukit ng ina ay na-realize nilang planong pumunta ni Sarah kay Dyson upang tapusin ito at mabago ang kapalaran nila. Kaya't agad na sinundan ng dalawa si Sarah upang pigilan siyang mapatay ang doktor dahil ayon kay John ay hindi tama ang pumatay ng kahit sinong tao. Maya-maya pagdating ni Sarah sa labas ng bahay ni Dyson ay hinanda na niya ang sniper rifle niya upang tapusin ang doktor. Pero sa kasalukuyan na iyon ang anak ni Dyson ay naglalaro sa bahay nila at nang bumangga ang laruan nito sa paa niya ay naiwasan niya ang bala ni Sarah. Galit na pinagbabaril ng babae ang silid at ang mga computer ni Dyson at pagpasok niya sa loob ay nabaril niya ang doktor sa likod. Ngunit nang tatapusin na ni Sarah si Dr. Dyson ay hindi niya ito magawa at napaatras ang babae. Kalaunan ay dumating na sina John sa bahay at ang T-800 ay ininspeksyon ang sugat ni Dyson at sinabihan ng asawa nito na pigilan ng kamay ang pagtagas ng dugo ng doktor. Pagkatapos ay sinabihan ni John ang cyborg na kalasin ng kutsilyo ang organic na laman niya sa kamay upang mapakita ng aktwal kina Dyson na isa siyang Terminator na galing sa future. Pinaliwanag pa ng T-800 sa mag-asawa ang lahat ng masasamang mangyayari sa future nang dahil sa may imbentong high-tech na computer chip ni Dyson na tila hindi mapaniwalaan ng doktor. Ilang saglit ay napagdesisyonan ng doktor na huminto na sa pagtatrabaho sa Cyberdyne at minungkahi niyang wasakin nila ang lahat ng mga equipment at mga kagamitan sa laboratory ng kumpanya. Maya-maya ay agad na sinamahan ni Dyson ang grupo papunta sa gusali ng Cyberdyne at sina Sarah ay mabilis na ginapos ang security guard ng lobby. Subalit nang papunta na sila sa laboratory ay napansin ng isa pang security guard na nakagapos ang kasamahan niya sa palikuran at nagmadaling inactivate nito ang silent alarm ng building. Dahil sa alarm ay hindi na magamit ng doktor ang access card niya pero ang Terminator ay pinasabog ang pinto at agad na sinimulan nilang wasakin ang lahat ng mga equipment at mga kagamitan ng laboratorio. Pagkatapos ay nagset sila ng malaking bomba sa gitna ng pasilidad habang si John ay kinuha ang susi ng vault. Ngunit ang mga security guard ay tumawag sa mga pulis at ang T-1000 na kasalukuyang nag-iimbestiga sa bahay ni Dyson ay narinig sa police scanner niya ang kasalukuyang insidente sa gusali ng Cyberdyne. Ilang saglit ay binuksan ni Dyson at John ang vault ng Cyberdyne upang kunin roon ang mechanical na kamay ng nawasak na T-800 at ang microcomputer chip nito. Hindi nagtagal ay dumating ang napakaraming kapulisan ng Los Angeles sa tapat ng Cyberdyne building pero ang Terminator ay pinagbabaril ang mga sasakyan ng mga ito gamit ang dala niyang machine gun. Pagkatapos ay nakumpirma ng T-800 na walang nasaktan sa atake niya bilang alinsunod sa sinabi sa kanya ni John. Kalaunan ng paalis na ang grupo sa laboratory ay agad na pumasok ang mga SWAT agent sa gusali ng Cyberdyne at biglang nabaril ng mga ito si Dr. Dyson, habang sina John at Sarah ay nagawang makalabas ng pasilidad sa tulong ng Terminator.
Hindi nagtagal nang napansin ng mga SWAT na hawak ni Dyson ang detonator ng bomba ay nagmadali silang tumakbo palayo bago mapasabog ng doktor ang buong laboratorio ng napakalakas. Ilang saglit pagbalik ng tatlo sa lobby ng gusali ay agad na hinagisan sila ng smoke grenade ng mga SWAT pero habang suot ni Sarah ang gas mask nila ay mag-isang hinarap ng Terminator ang mga ito. Pagkatapos ay magaling na pinagbabaril ng cyborg ang mga SWAT agent sa mga paa at pinasabugan niya ng smoke grenade launcher ang iba pang mga kapulisan sa labas ng building. Kalaunan ay minaneho ng cyborg ang isang truck ng mga SWAT papasok ng lobby at pinasakay niya sina Sarah sa sasakyan upang ligtas na makatakas sila sa lugar. Pagdating ng T-1000 sa labas ng gusali ay nakita niya ang truck ni John na paalis na roon ngunit mabilis na sumakay siya sa helicopter ng mga pulis at ang piloto ay napilitang tumalon mula sa aircraft. Nang napansin ni Sarah na hinahabol sila ng T-1000 sakay ng helicopter ay matapang na binaril ito ng babae. Pero ang T-800 ay naisipang ibangga ang likod ng truck nila sa aircraft ng T-1000 ngunit biglang napatagilid ang sasakyan sa gitna ng kalsada habang ang helicopter ay sumabog na sa daan. Nagmadaling sumakay ang tatlo sa kotse ng isang lalaki subalit ang T-1000 ay pinatay ang isang driver ng truck na naglalaman ng liquid nitrogen upang patuloy na habulin sina John. Ngunit dahil mabagal ang takbo ng kotse ni John ay nagawa silang mabangga ng kalaban at malakas na naiipit sa gilid ng kalsada. Pero ang T-800 ay agad na pinagbabaril ang T-1000 sa loob ng truck at kinontrol niya ang manibela nito upang mapatagilid ang sasakyan. Pagkatapos ay bumangga ang truck sa entrance ng kalapit na steel mill factory na kinatapo ng liquid nitrogen sa container. Ilang saglit paglabas ng T-1000 sa sasakyan ay unti-unting nawawasak ang buong katawan ng kalaban dahil bumalot rito ang sobrang lamig na liquid nitrogen ng truck at ang T-800 ay agad na binaril ang kalabang Terminator. Subalit dahil kumalat rin ang tunaw na bakal ng kalapit na cauldron ng planta ay nawala ang lamig ng nitrogen sa mga parte ng T-1000 at unti-unti itong bumabalik sa orihinal na anyo. Ang tatlo naman ay nagmadaling nagtungo sa loob ng steel mill factory pero ang T-800 ay napagdesisyon ng magpaiwan kina John upang harapin ang T-1000. Ngunit mabilis na napatalsik ng kalabang Terminator ang grenade launcher ng T-800 hanggang sa natulak siya nito sa isang makina at naipit ang kaliwang kamay niya. Ilang saglit si Sarah ay naisipang itago ang anak sa tagong sulok ng isang makina habang ang T-800 ay nagawang maputol ang kamay gamit ang crowbar ng planta. Subalit hindi nagtagal ay nahanap ng T-1000 ang babae at agad na sinaktan siya ng kalaban habang pinipilit siya nitong tawagin si John. Nang malakas na pinalo ng T-800 ang T-1000 ay magaling na na-overpower siya ng kalaban at kahit paanong pilit ng T-800 ay madali siyang nabubugbog nito ng maraming beses. Bagaman nagtamo ng matinding pinsala ang T-800 ay sinubukan pa rin niyang kunin ang nahulog niyang grenade launcher ngunit ang kalabang Terminator ay sinaksak sa katawan niya ang crowbar na kina-shutdown ng system niya. Pero nang patuloy na hinanap ng T-1000 si John sa paligid ay nagawang ma-restart ng T-800 ang system niya at tinanggal ang nakatarak na crowbar sa kanya bago kunin ang grenade launcher sa sahig. Ilang saglit ay naisipan ng T-1000 na gayahin ang itsura ni Sarah upang mapalapit sa kanya si John pero ang totoong Sarah ay matapang na pinagbabaril ang kalaban upang mahulog ito sa kalapit na tunawan ng bakal ngunit kalaunan ay naubusan na siya ng bala. Bigla namang nakarating roon ang T-800 at pinasabugan niya ng grenade launcher ang T-1000 na kinahulog nito sa cauldron ng planta hanggang sa tuluyan ng natunaw ang buong katawan niya rito. Pagkatapos ay nakumpirma ng T-800 kina John na sa wakas ay terminated na ang T-1000 at ang bata ay hinulog sa cauldron ang putol na kamay ng unang Terminator pati na ang sirang computer chip. Subalit nasabi ng T-800 na kailangang mawasak rin siya at ang microcomputer chip niya kaya't dapat na ihulog rin niya ang sarili sa tunawan ng bakal. Malungkot na pinigilan ni John ang kaibigang Terminator subalit pinagpilitan ng T-800 na kailangang mawala na rin siya. Mabigat naman ang kalooban na nagpaalam ang bata sa cyborg at sinimulan na niyang bumaba sa cauldron ng planta. Unti-unting nilubog ng Terminator ang katawan niya sa natunaw na mga bakal ng cauldron hanggang sa tuluyan ng matunaw rito ang bawat parte ng katawan ng T-800 na labis na kinalungkot ni John. Natapos ang pelikula sa voiceover ni Sarah habang sinasabi ng babae na kahit pa hindi niya alam ang mangyayari sa future ay matapang na hinarap niya ito sa kadahilanang kung na-realize ng isang Terminator ang kahalagahan ng buhay ng tao ay posibleng magawa rin ito ng sangkatauhan. Sa alternate ending o deleted scene, makalipas ang 30 taon, si Sarah na isang matanda na ay pinaliwanag sa recorder niya na dahil sa matagumpay na nagawa nila noong 1995 ay napigilan nilang maganap ang Judgment Day noong August 1997, kaya't sa panahong yun ay patuloy na mapayapang namuhay ang mga tao, habang si John na nasa wastong edad na ay nagkaroon na ng sariling pamilya at isang anak na babae.
Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel. See you on the next one mga Huwan.